Nire-rape ninyo ang aming mga utak, mga emotional, psychological, rapist kayo. Namimilit kayo tayo ng tao sa inyo. Pinipilit ninyo kami. Niloloko ninyo kami, pinipilit, tinatakot. Those days are over. Dalawang klase ang marites. There are always two sides of a coin. Marites ng katotohanan at marites ng kasinungalingan. Kayo, marites ng panloloko at kasinungalingan. SMNI, marites ng katotohanan. Sabi mo, walang basihang pagre-red tag sa mga individual at organisasyon. Saan kami nag-red tag na walang basihan na individual at organisasyon? Saan? Ipalabas mo. Saan kami nag-red tag? Truth tagging ang amin. That's right. Tulad ng sinabi ng ating Vice President, hindi red tagging sa amin, truth tagging. Kinakabit namin kayo sa inyong tunay na mukha. Kayo ang mukha ng CPP and PNDF, di ba? Act teachers. Di ba kayo nagre-recruit din? Marami din kayong na-recruit ng mga taga-UP at namatay sa kabundukan. Di ba totoo yun? Red tagging, truth tagging. Ang pinagtataka ng taong bayan, bakit natatakot kayong magpakitang tunay na katauhan ninyo, kasama ninyo sila? Di ba panloloko? Niloloko ninyo kaming matino kayo, pero hindi pala. Di ba lobo kayo na nagkukunwaring tupa? Yan ang tamang-tamang description ng banal na aklat. Wolves in sheep's clothing kayo. You are wolves in sheep's clothing. Huwag kayo matakot. Kung tayo taga-supporter kayo ng NPA, kakibat ninyo sila, taga-recruit kayo ng NPA, bakit takot kayo? Kasi may anti-terror law, ano? Di, magbagong buhay na kayo para huwag kayo magkunwari. Hipokrisiyan sa inyo. Ang aming inilalahad dito na kayo'y fronte ng CPP and PNDF. Totoo ba o hindi? Marites ba yun o hindi? Kayo ang nagmamarites. Nakakapanlin lang ba kayo eh? Pero ngayon, katapat ninyo, truth that matters. Amen. SMNI, truth that matters. Ayaw natin ng kalokohan dito. Ayaw natin yung panlilinlang. Ayaw natin yung paninira. Tapos ang misyon ninyo, bagsak ang pamahalaang inihalal ng mga tao at ipinipilit ninyo ang ideolohiya ninyo sa anumang paraan. Sinabi ni Davao City Police Office spokesperson, Police Major Catherine De La Rey, na hindi raw alam ng kanilang tanggapan ang aktwal na kinaroroonan ngayon ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy, sa kabila ng pahayag ng abogado nito, na hindi raw nagtatago at nasa Davao lang ang kontrobersyal na religious leader. Si Kibuloy ay may arrest warrant mula sa Kamara at Senado, matapos makontempt ng parehong kapulungan, dahil sa paulit-ulit na hindi pagsipot sa mga committee hearings. Mariin namang kinundena ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang Davao Police, matapos sabihin ng mga ito na hindi nila alam ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa isa namang pahayag nitong Martes ika-26 ng Marso, kinwestiyon ni Castro ang naturang pahayag ng pulisya, dahil may access naman umano ang mga ito sa significant intelligence and confidential funds. Samantala, nagpasaklolo na sa Supreme Court ang mga abogado ni Kibuloy, para ipadeklara na iligal ang arrest warrant na inisyo ng Senado, laban dito. Sa kanilang petisyon sa Korte Suprema, iginiit ni Attorney Elvis Balayan, isa sa mga legal counsel ni Kibuloy, na labag ang mga karapatan nito, dahil agad umanong hinusgahan ni Senador Risa Hontiveros ang kanilang kliyente. Ang malinaw ay meron ng desisyon din ng Korte Suprema na magiging dahilan kung bakit hindi na talaga po pwedeng iusad pa yung investigasyon ni Hontiveros. Unang-una yung desisyon nga doon sa Bengzo na sinasabi na kapag nakabinbin na yan sa hukuman o di naman kaya sa piskalya, itigil ang investigasyon ng Senado kasi yan ay paglabag na doon sa separation of powers dahil hindi naman katungkulan ng Senado o ng Kongreso ang patunayan ang pagkakasala ng isang akusado. Sa isang kaso, dapat hukuman yan o kaya piskalya. At meron din isa pang kaso na nagsasabi na kapag natapos na ang committee report
at ito naman po ay applicable sa Kamara, no? Wala nang dahilan para magpatuloy ang contempt kasi kaya mo kinukontempt, hindi ka makagawa ng final resolution sa pamamagitan ng committee report. Pero kung despite the absence, nakagawa ka naman ng committee report, para kita na ikaw ay magko-contempt ng isang witness, no, o isang resource person sa pagdinig na ginagawa ng ating Kongreso. Yun nga po nakakalungkot parang baliwala na lang yung ating saligang batas no? Kung mga mambabatas natin mismo magbabaliwala dyan, para kita. Paano pa ang poder ng senador, ng mga senador na magreklamo kapag malalabag ang ating saligang batas pagdating tong sa pagboboto kung ang Kongreso ang magsasuggest ng amendment sa ating saligang batas kung ang Senado mismo ay hindi susunod sa saligang batas. So para nga po magkaroon ng ngipin ng ating saligang batas, dapat lahat po tayo sumusunod. Kasama na po ang mga makapangyarihang mga kongresista at mga senador. Yan lang naman po ang hinihingi natin. Merong batas, merong saligang batas, ipatupad po natin ang sinasabi ng saligang batas. Kawawa, attorney, yung taong bayan, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino. Kung si Pastor Kibuloy nga, may ganito ng kakayanan, inaapi pa at inuusig. Papaano na lamang yung mga walang-wala talaga, mga ordinaryo, gagano din na lang nila ng simple, kung ano yung gusto nila, kaya nilang abusuhin gamit ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga sinasabi natin, no, kung anong kapalaran ng SMNI po pwedeng mangyari yan sa ibang mga media outfits at sila ay mag-isip dahil sila nung panahon ng kampanyahan, lahat sila ay linabanan at kinonsiderang kalaban itong kandidatong Bongbong Marcos para presidente. Pero kung nagawa po sa SMNI ito na tanging sumuporta sa ating PBBM nung eleksyon, ano pa kaya ang gagawin niya sa mga naging kalaban? Antayin natin ang susunod na kabanata pagdating po sa ating kalayaan ng malayang pamamahayag. Sir, being a Mindanaoan, at si Pastor ay isang Mindanaoan, gaano ka tibay po ang bond na ating mga Pilipino hailing from the land of promise, the land of Mindanao? Yes, as I have observed, ang dami ng may feeling ako dito is this is very dangerous kung talagang ipos yung warrant of arrest kay Pastor. This might trigger people power. Alam, hindi man pwede pagtakpan yan. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas ano ang tama o ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan. So, ako, I'm praying magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa na. Hopefully. Anyway, kung pa man yan, parang may ano yan, course order pa yan. O kung warrant of arrest na yan, it depends on our lawyers kung paano nila yan sutan. But in behalf of the Moro National Liberation Front, our chairman, founding leader ng Central Committee Chairman, Professor Nismari, convey salam to all brothers and sisters around the globe. We will pray na everything will be peaceful in this month of Ramadan with tranquility. Hopefully, inshallah, maging normal dahil itong situation natin. Sir Aziz, linawin lang po natin, sir, wala pong coordination ng Kingdom of Jesus Christ sa inyo, nor ang SMNI. Ito po ay voluntary dahil nakita po ninyo ang opresyon at mga na ginagawa kay Pastor. Yes, in fact, nang dumating ang team ng SMNI doon, wala sa akin. I am happy na magkaroon ng live coverage ang celebration. And then, I'm not prepared for my whatever anong sasabihin ko sa media interview because biglaan. But it comes from my heart. There must be a probable cause.
and then bring it to the court kung ano man ang gusto nilang gawin. Hindi yung trial by publicity. It's unfair to the good pastor. I think alam naman ni pastor yan na bakit gagawin niya yan. Pastor yan siya eh. Alam niya yung gagawin niya is a severe punishment from the Creator kung gagawin niya yan. Pastor yan. That's impossible. Kaya to make things clear, bring it to the court. Para magkaalaman. Kasi yan, sanctuary ni Senator Hontiveros yung kuwan yan. Home court niya yan. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.